Mga kaibigan, mga ka-PPD, mga ka-wrestling at mga ka-podcast, gusto niyo bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Welcome to your Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. It's Thursday and you know what that means. Welcome to your Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast every week. And this is the MTG Show Podcast. So before we start this episode, my first WWE only episode. Kasi marami nangyari this week on WWE. And we're going to talk about other companies maybe next week. Or gagawa ko ng isa pang episode. I don't know kung paano ko siya gagawin or if you figure out. Kasi madami ding nangyari sa labas, hindi lang sa E. So for this week's episode, we're going to talk about the fallout of Elimination Chamber. Basically, I'm going to do my review. Of course, typical naman sa akin na I'm going to do a in-depth review and then obviously the fallout of Raw. Tapos yung ating debut ng ating 5-week series na pinamagatan ko na lang na Mania Thursdays, na tinawag ko na lang siya Mania Thursdays para na mas madaling tandaan. So, we're going to talk about yung, para sa akin, mga WrestleMania na siguro it's either di ko makakalimutan o hindi ko nalimutan sa buong buhay ko. As in. So, we're going to start at WrestleMania 33. Mamaya ko nang i-explain kung ano or bakit. So, for now, let's start the programming with, of course, Shopee. And ayan, parating na nga yung mega shopping sale on 3/3 March 3rd, 2021. And trust me, marami kayong mabibili dyan. Kahit 55 pesos na lang yung shipping na libre. Bumili pa rin kayo, syempre. Bago kayo bumili, please use my links. So that's tinyurl.com/tmtgspxshopeeph2. And syempre naman, as usual sa Shopee, darating naman yung binili mo as soon as you can. And makakakuha ko ng commission if pumasok ka dun sa link ko bago ka nag-check out ng order mo. So, sabi nga ni Willie Rebilame, and sa Wawawin, salamat, Shopee. Yun lang. So, we're going to talk about a bunch of series of shits on this episode. So, bago ako mag-umpisa, syempre, sa mga nakikinig sa akin sa Apple Podcasts, maraming salamat kasi nakapasok na naman tayo sa rankings, of course. So, we got number 97 out of 100 sa Apple Podcast Philippines sa wrestling. So, dyan ay galing sa Chartable. Malaking bagay pa din yun kahit 97. Kung top 10 yun, mas maganda.
Joke lang. Ayoko mag-expect ng ganun. Ayoko mag-expect. Baka sabihin ng iba, nagayabang ako masyado. Joke lang. So, thank you pa din guys sa support. Siyempre, sa mga nakikinig sa atin sa Apple Podcast. Sa lahat ng podcast, of course, maraming salamat sa inyo. And sa mga nagtatanong din pala kung ano yung nangyari sa fucking website ko, my website is down right now. And nagulat ako kung ano yung nangyayari sa website na yun. So the MTG Show podcast.podcastpage.io is now down. Fuck podcast page. Putang ina nyo. So ito na nga. We're going to start our Elimination Chamber review. Mag-uumpisa tayo doon sa kick-off show na nangyari nga noon kasi na-pull out si Keith Lee on the triple threat match for the United States Championship. And hindi ko siya napanood pero my thoughts on John Morrison, yung pagpasok ni John Morrison. Una pa lang naisip ko na agad kung bakit nagpasok sila ng isa pang participant on this match is just para lang mapin. Oo, para lang mapin. Siya yung mapipin noong sino man yung mananalo sa match. It's either Riddle or Keith Lee or Morrison. Ang iniisip ko lang talaga kung bakit andyan yung mga yan is para lang magalaw. Hindi magagalaw si Lashley dito. Parang they want to keep Lashley. Parang pinoprotektahan pa din nila si Lashley dito. Despite the fact na si Lashley ay hindi na United States Champion. Mamaya natin i-explain ko ano mga nangyari doon sa main card. So, let's start with the main card na, shall we? So, the first match of the card was a Elimination Chamber match for the number 1 contendership for the Universal Championship. So, that's Daniel Bryan versus Cesaro versus Kevin Owens versus King Corbin na hanggang ngayon ay King pa din versus Sami Zayn versus Jey Uso. My brain explodes right now. Guys, pasensya na. But, kailangan ko i-address to. Pointless na ba? Or retired na ba yung King of the Ring? Pointless na ba yun? Retired na ba yun? Kasi, napapansin ko, di pa nila pinapatay yung King gimmick ni King Corbin until now. Wala akong nakikitang reason or wala tayong nakikitang rason para tumagal pa si Corbin dyan sa king role niya. Number 1, hindi naman sa sinasabi nating irrelevant na siya. Pero para sa akin, it doesn't make sense right now. Aside sa pagdurog sa Mysterious, it doesn't make sense at all na king pa din siya until now. And it doesn't make sense na until now, King Corbin is still walking on his ass, taunting himself like a king. And, di ko makuha. 2 years na siya dyan. 2 years na siya dyan. Ang 2019 hanggang 2021, if I'm not mistaken, nung nagpunta na sa Fox ang WWE SmackDown, king na siya eh. Pero until now, king pa din siya. I don't know what the fuck WWE is doing right now. And di ko rin alam kung bakit nagkakaganito sila sa booking nila kay King Corbin. It's either wala na silang mabook or na magawa sa heels nila. Since mas marami nga yung heels sa brand ngayon, Roman is the top heel right now. Pero I don't know what the hell or what they're doing right now. Parang di pa rin talaga sa seryoso yung booking dito aside kay Roman. So, balik tayo doon. So, nauna dito si Daniel Bryan and Cesaro sa match. And then, intervals, lumabas na rin lahat yung mga natira. Si Kevin Owens, si King Corbin, si Jey Uso, tsaka si Sami Zayn. Parang ang dating lang sa akin itong mismong match na to is pointless. Parang ang pointless niya pakinggan na may Elimination Chamber match tapos immediately merong match agad na makukuha. Parang ang dating sa akin parang ang pointless ng dating. Ang pointless lang ng dating na
Nagsayang lang ng 45 minutes yung mananalo ng Elimination Chamber or so. And then, matatalo ka lang ng ganun-ganun lang. Parang, ang dating sa akin nun, pointless. Oo, pointless. Nakakahinayang. Kagaya lang ibang sinasabi ng mga ibang podcasters na eto na lang ba yung Elimination Chamber? I don't think so. Parang siya na lang siyang attraction na hindi na yung mas nakakatakot ginagamit sa mga special feuds or special events like SummerSlam or Survivor Series. Para na lang din siyang TLC na accessories na lang din, Hell in a Cell na accessories na lang din. Parang it doesn't make sense anymore on their company na they're trying to resist na meron pa ding Elimination Chamber, parang stop over for the Champions Road to WrestleMania. And come on, I don't know what the hell they're doing here. Hindi ko na alam kung ano yung mga pinaggagawa nila. Bakit kailangan pa natin ng ganitong mga stop over na to? And para sa akin, it doesn't make sense. Na obvious naman na may WrestleMania matches na tayo nakikita. But still, they're doing this. But I don't know. Di natin alam kung bakit iba yung tingin ko talaga on this Elimination Chamber matches. Parang waste of time na lang talaga siya. Hindi na siya yung kagaya ng dati na unpredictable na malalaman pa natin kung may mababago ba on the road to WrestleMania or not. Pero it doesn't make sense anymore kasi masyado nang obvious yung mga cards for WrestleMania. But still, here, we're doing this thing, dealing with somebody's asses. I don't think so na may sense pa tong match na to. So, I'm sorry guys, kahit mataas yung ratings ko dito, parang dating ko lang talaga sa akin ito. It doesn't make sense at all. So, I want to gusto ko magbigay ng props kay Jey Uso for this one kasi medyo solid sa akin yung mga naging pasok niya dito, especially yung eliminations niya kay Kevin Owens and kay Cesaro. Parang on this match, sinesement niya na yung role niya as a singles competitor. Hindi lang doon kay Roman na sa tingin ng iba is pinupull lang yung strings para lang mag-main event or mag-earn lang ng spot para lang dyan sa role niya right now. No, it's not. Wala na siyang sense ngayon. Oo, wala na siyang sense. Pero ang dating kasi sa akin, ito yung nag-cement sa kanya as a individual wrestler habang wala pa si Jimmy Uso, ay nagagalaw nila ng maayos si Jey Uso with Roman pulling his strings, and it makes sense at all. So, yung final 2 naman, the other hand, medyo ina-expect ko na siya actually, na si Jey Uso and si Daniel Bryan. Ang hindi ko lang na-expect is may eliminate si Jey Uso, si Cesaro. Wow. Nagulat talaga ako doon sa part na si Jey Uso pa talaga yung naka-eliminate kay Cesaro. Medyo nakakagulat siya ng konti sa akin. Kasi Cesaro, siya yung parang favorite na lumaban kay Roman for that night. Pero I think binibuild na rin nila yung Seth Rollins versus Cesaro. So it makes sense. Si Owens, I don't think na siya na rin yung lalaban for the Universal title since nakalaban niya na nga in multiple occasions. So I think Daniel Bryan was a big good call. Pero parang wala nang sense yung match na nangyari. Wala na tong sense. Parang wala nang sense sa overall. Pero sa storyline may sense pa siya ng konti. Kasi alamin naman si Roman laging late sa storyline nga. And parang ang ganda nung call sa story. Pero overall, parang ang pointless na lang nitong match na to. So, yun. And then let's move on to the Universal Championship match. So that's Roman Reigns versus Daniel Bryan for the Universal title.
So, basic lang tong match. So, basically, that's a counter lang ng spear to Yaslak. And then, yung binit down nga ni Roman Reigns si Daniel Bryan and then pinatulog yun na lang. That's it. That's it. Yun lang talaga. Nothing special on it. Pero yung special dito sa part na to is when Edge made his choice for the main event of WrestleMania na sinasabi nila palagi sa lahat ng matches. Sinasabi nila kay Drew McIntyre, sinasabi nila kay Sasha, sinasabi nila dito na ano ba talaga yung main event? Di ko malaman kung ano ba talaga yung main event nila dito. Parang ganun eh. Parang ganun ang dating. Ang weird lang sa feeling na every matches is a main event at WrestleMania. So, parang ang basura ng dating na ito ay main event, ito ay main event, ito ay main event, ito ay main event. It makes their booking stupid. Yun lang. It makes their shit stupid. Nagmumukha silang tanga. Period. Pero balik tayo. So, Edge made this choice nga na kalabanin na si Roman Reigns for WrestleMania. Hindi natin alam kung night 1 or night 2. Pero maybe night 2 ito. Kasi Royal Rumble winner versus champion of his choice. Pero ang possible din na night 1 ay si Sasha and si Bianca Belair. Oo, ayun ang nababasa ko right now sa rumors natin. And then, may proposal ako nung si Drew McIntyre pa ang champion May proposal ako So, Edge, kung kaya niya pa mag-pull ng strings, bakit hindi siya lumaban ng 2 nights? Parang inspired doon sa isang scenario sa Wrestle Kingdom na nung unang nag 2 nights sila, na parang si Edge as a Royal Rumble winner, he can challenge both champions in different nights. Para sa akin, ano yun? Kung matalo man sa isa, fine. Pag natalo sa isa, fine. Pag nanalo sa isa, fine. Still, Edge is a Royal Rumble winner. Don't waste their shit on their own shit. But instead, try nila to minsan. Seryoso, try nila minsan to sa mga Royal Rumble winners nila. Total, 2 nights na lang din ang Royal Rumble, yung WrestleMania. Oo. Magandang option to na palabanin mo siya both nights, lalo na yung mga full-timer na Rumble winners. Pwede naman pwede naman ganun. Kasi, what if lang naman, nalaban ka 2 nights. Wala namang mababago sa'yo. Unless yung body mo nga na, ang ganda rin sa story to, sa tingin ko, if they're going to do that thing, parang ang ganda rin ng dating sa akin. Kaso lang sa mga hindi WWE fans o sa mga mga pro wrestling fans, parang cliche na siya kasi nakikita na siya sa New Japan before. So wala na yung naisip ko. Basta if they're going to do that on WWE, parang bago lang siya kasi first time pa lang na mangyayari if they're going to do that 2 nights for Edge, what if lang. And then actually, magandang plano yun So, Drew McIntyre versus Roman Reigns. Edge on night 1 and then night 2, it's Roman Reigns versus Edge for the title. So, pwede naman mangyari. Di naman masama. Pwede rin si Finn Balor if they want to. Walang masama dun. There's always a possibility or there's always an opportunity for everybody, especially Edge on this year's scenario, na pwede siya lumaban on both. Kasi wala naman bawal. Hindi naman sinabi na isa lang ang pipiliin mo. You can pick both. Ang sinabi lang is you can get a title opportunity of your choice. So, pwede kang mamili kahit ilan. So, pwede kang mamili kahit parehas. 'Di ba? So, ayan, may mana ako masyado. So, nag-boom ako legit na pinili na ni Edge si Roman Reigns for his challenger at WrestleMania. And ang problema ko lang dito, I don't think na mananalo dito si Edge. I don't think na mananalo si Edge dito. Pero legit nagulat ako na Edge na nga yung lalabanan ni Roman Reigns at WrestleMania. Ang hindi ko lang kinagulat is, do you think na mananalo pa si Edge?
doon. And yung mga kurkuro na they want the World Heavyweight Championship back. Man, God fucking I can't stand them all. Kasi, number one, pag binalik mo yung big gold belt, parang ang dating sa akin, nawala na rin yung sense noong championship ni Drew McIntyre. Parang, ang dating sa akin, it doesn't make sense right now na bakit nila kailangan ibalik ang big gold belt if pwede naman gawing gold yun yung Universal Championship. Diba? Instead of magbalik sila ulit ng isang historical belt na kung saan niretire na nga nila last 2013 and also noong WCW days na it doesn't make sense anymore. So that's why we don't think na we need the big gold belt back in the WWE despite the fact na Edge wants it or yan yung huling belt ni Edge noong bago siya mag-retire. But still, it doesn't make sense anymore in the WWE right now. Wala na siyang sense. Wala na siyang sense ang dating sa akin. So, let's move on. Let's move on to the next match that I wanted to discuss. So, that's Bobby Lashley versus Riddle versus John Morrison. Ang original nito ay si Keith Lee for the United States Championship. So, for this match, kasi ngayon nga nawala nga si Keith Lee sa match and ang call nila dito is a triple threat match pa din. Pero iba na yung participants. So, ang pinasok nila dito ay si John Morrison. So, ngayon, ang nangyari naman sa match is that's a good call para sa akin. Pero ang problema lang dito is tapos na ba si Lashley sa US title? I don't think na makakuha pa siya ng rematch dyan since nasa WWE Championship na siya. Parang magandang call ba to? Na siya pa yung lumaban for the title belts or for the title na US title. Kasi actually sa akin, ewan ko if natatandaan ko, Keith Lee or Riddle yung prediction ko. Kasi kahit hindi magalaw dito si Lashley, either one of them can win the title pa din by pinning themselves. Kahit wala si Lashley on the equation on the final decision. So, para sa akin, it makes sense a little bit na si Riddle na nga yung nanalo for that na original ata ay si Keith Lee. Pero it makes sense sa akin. It makes sense. I love the moment and at least na-seize nila yung moment na to na Keith Lee, kahit wala si Keith Lee or nanalo si Matt Riddle dito, sinulit pa din nila yung call na to and yung pagpasok kay John Morrison, it makes sense to me. Medyo may sense sa akin. And pagka chinek mo ulit sa logic or sa call kung ano yung nangyari dito, marirealize mo na napakaganda ng call na to. Hindi ko sinabing maganda na yung outcome. Ganun lang yun. So, yan na yun. Nakakalahati na tayo sa ating review basically. So, let's move on muna sa isa pang alam natin na provider na pwede natin mabilhan lalo na ngayong 3-3 sale. So, that's Lazada. Sabi nga ni Mimiyo, whatever it is, nasa Lazada yan. So, ngayong March 3 na rin for Lazada. So, that's free shipping sale. Meron doon mga promos and of course vouchers na pwede nyo magamit for your purposes, syempre sa mga bibilin nyo sa Lazada. Bago kayo bumili sa Lazada, of course, please use my links. So that's tinyurl.com/TMTGSPX-LazadaPH2. And again, that's tinyurl.com/TMTGSPX-LazadaPH2. Of course, kagaya pa din ng dati, igagaranti ko naman sa inyo na bago kayo mag-check out, pindutin nyo muna yung link. Makakarating naman sa inyo yon. And then, may makukuha kong konting commission para nagtuloy-tuloy yung support nyo dito here in the podcast. So,
Again, sabi nga, Lazada, 3-3 sale. So, that's pre-shipping sale, nasa Lazada yan. So, let's move on to our next match for the Elimination Chamber. So, that's a women's tag team match for the tag team titles. So, that's Nia Jax and Shayna Baszler versus Sasha Banks and Bianca Belair. Maganda tong match. Hindi ko na siya papahabain. The match is good, but hindi ko talaga maseryoso sa Reginald dito. I don't know why. Parang ang dating na lang sa akin is they are distracting us on the fact na para maiwasan ni Blair na makapag-decision agad. Kasi si Mela, I think may rematch pa siya for the title. And ito yung nakikita nilang way to distract both of them doon sa paggagawa nga ng decision for WrestleMania. So, I don't know kung may sense yun. Pero sure ko malalaman yun na din for the next few days. So, yun na. Basically, that's my women's tag team titles. Di na ako nasurpresa sa call na retain nga ni Shayna and Nia. And I think, andito na rin yung dissension ng Bayley, ng Sasha versus Belair. Andito na din yung possible plot na pwede nilang gawin for the possible WrestleMania match between these two. And please guys, sa WWE, if alam na natin na main event ng Night 2 yun, yung Roman Reigns versus Edge, please, baka naman mag-main event din kayo ng women's for Night 1. So, that's Sasha and Belair for WrestleMania. So, obviously, they can stole the show on this day. And magagaranti ko na sulit kayo dyan, panigurado, if silang dalawa yung maglalaban for the main event of that evening. So, last thing, dumating sa akin yung Himala actually, na 8:45 Eastern Time main event na agad sa WWE Elimination Chamber. So, nakakapanibago kasi madalas sa mga pay-per-views na 11 or 12 pa natatapos here in Manila. Pero, dito pa lang sa match na to, 8:45 Manila time, Eastern Time, main event na agad. Diba? Wow, nakakapanibago yun. Wait lang. Nakakapanibago lang na 8:45 pa lang Eastern Time, nasa main event na agad tayo. And first time yun in a while na they're going to do that thing na 8:45 pa lang nasa main event spot na tayo for the Elimination Chamber event. And kudos din sa WWE for having a good song for the pay-per-view. Kahit hindi nila pinapakita yung mismong album noong theme song nila. So, props pa din doon sa theme song na ginamit nila. Plus yun sa Elimination Chamber. Na-feature na rin natin sa theme song Tuesdays na unfortunately na-fucked up yung website. So, fuck you doon sa website. Wala pa akong plano na maglipat ng site. Abangan nyo na lang yung announcements ko about the future website natin. Siguro gagawa na lang ako ng bagong website for the wrestling discussions na maybe na pwede natin pag-usapan. So yan, let's move on to our main event of that evening. So that's an Elimination Chamber match for the WWE Championship. So that's Drew McIntyre versus AJ Styles versus Jeff Hardy versus Sheamus versus Randy Orton versus, hindi ko matanda yung isa, si Kofi Kingston. Yan. Hindi ko talaga natatandaan itong mga participants sa Raw na to. So nag-start ang Elimination Chamber kay, wait lang, hindi ko matanda eh. Basta, hindi ko natanda. Ayoko nang i-mention dito. So, basta ang naisip ko lang about this Elimination Chamber match, para sa akin, good call. Good call na si Drew pa din ang mananalo. And si Sheamus, I think, yung final two with Drew, and AJ pala actually, AJ Styles. Sila yung final two. Parang dumadating tayo sa unpredictability ng mga pay-per-views nila nowadays. Para sa akin din na medyo fan din ni Drew slightly doon sa call. Parang ang ganda ng call nila for the for this thing. And then
napansin ko din na medyo obvious na din na magka-cash in na si Miz kasi at-least na siya noong Monday night dito for this one. So, mamaya natin i-discuss yung cash in. Pero, match-wise, I love the match. Medyo umay lang ako kasi spot fest yung mga nakikita natin dito. And nakakagulat na si Randy Orton, yung naging first elimination natin for the Elimination Chamber. So, it makes sense a little bit kasi may feud pa siya with The Fiend at Alexa Bliss. So, I don't think na si The Fiend na yung WrestleMania match ni Randy Orton. And then, parang good call lang noon. Nakakapanibago lang na si Randy na yung huli natin for the Elimination Chamber. And, good call din na maganda yung finish of the Elimination Chamber match na natapos din sa unpredictable way. Hindi yung predictable way na nakita natin last year, lalo na kay Shayna Baszler. Ako, medyo na-dismay na rin ako kasi walang Women's Elimination Chamber match. Pero it makes sense actually na wala namang pwedeng challengers na matino, si Asuka or si Sasha either. Parang wala naman ako nakikitang matitino na threat for the title reigns aside kay Charlotte, kay Lacey, and kay Bianca Belair. So it makes sense a little bit na walang Elimination Chamber match for women's. Pero if they can, pwede naman bumawi next year. Walang masama sa next year. So, sa mga fanboys dyan ng Women's Revolution, okay lang yan. Bawi tayo next year. Baka mamaya, WrestleMania 37, ang maging headliner na si Sasha and si Bianca Belair. And maganda yon, promise, if they did that thing. So, ito na lang. Ito na yung main event for that episode of the Elimination Chamber. So, basically, nag-cash in nga si The Miz thanks to Bobby Lashley. And, so, si The Miz is basically a 2-time WWE champion and a 2-time Grand Slam champion. Magandang call yun kasi medyo stale na din yung reign ni Drew since November. And medyo random na yung mga feuds ni Drew since then. And it makes sense kasi moneymaker pa din si Miz sa perspective ng WWE. And sa perspective ko, of course, it makes sense. And si Lashley, baka binibuild na rin si Lashley for a better feuds for WrestleMania. So, si The Miz, I think, lalabanan niya ata si Bad Bunny for WrestleMania. Hindi naman tatagal kay Miz tong title, that's for sure. Pero maybe baka si Drew or si Lashley yung maging champion going to WrestleMania. Yun yung sure natin for this year's WrestleMania. So basically, that's it for our Elimination Chamber review. Bibigyan na lang natin to ng verdict. So, my verdict for the men's elimination match for the contendership was 4/5. And then the Universal Championship match was 2/5 kasi sobrang ikli lang nun. And then the United States Championship match, good call, 3/5. And then yung Women's Tag Team titles was a 2/5. Expected ko na yung call, expected ko na yung labas dito ni Reginald. So, it makes sense na ganun. And then, the WWE Championship Elimination Chamber match plus the cash-in ni Miz is 4/5. Bakit? Kasi 2 is for the Elimination Chamber match and 2 for the Miz. Props to the Miz, of course. I love that shit thing. And ginagaranti ko baka nga anytime nadadrop na din yung title ni Miz. So unfortunately, transitional champion lang si Miz dito. Sinisigurado ko na yan. And yun, that's it for our Elimination Chamber part of this episode. So bago tayo magpatuloy, of course, meron tayong Podmetrics. So Podmetrics is our podcast platform that we use to monetize our shows. So that's the easiest way to monetize your podcast. So
if meron kang podcast na gamit or active right now, sign up now at podmetrics.co and use my code the MTG Show Pod. So that's all caps, the MTG Show Pod. And to get full control on how you monetize your show regarding of the size of your show. Meron na rin dito mga monetization programs, meron na rin dito mga concern programs na pwede nyong magamit for your Podmetrics accounts. So of course, meron din tayong para sa mga advertiser, if you want to be a part of Podmetrics, so head on over to advertiser.podmetrics.co and of course, mag-fill up kayo doon ng form. May forms doon na pwede nyo sagutan for all of the advertisers na gusto makipag-collab with Podmetrics. So that's Podmetrics, the easiest way to monetize your show. So let's move on to our Mania Thursdays for this week. Our first Mania Thursdays, we're going to talk about WrestleMania 33. So, konting history check muna tayo. Para sa akin, ito yung first WrestleMania ko in a while. Kasi, since di ako masyadong nanonood ng WWE product since, I think 2013. Kasi naumay ako kay John Cena doon. And then, ito yung naging first WrestleMania ko na napanood ko rin sa Fox Plus. Tsaka, ito rin yung first WrestleMania ko na napanood sa Fox. Ako sa akin ito yung naging WrestleMania na napanood ko sa Fox. Kasi, di naman ako cable guy. Sabi ko nga, hindi ako cable guy. And then, I think ito rin yung naging final program ng Fox for their WWE programming. Ito rin yung naging huling pay-per-view nila for the programming. Kasi nga, in-announce ng Fox na they're going to drop the WWE programmings effective April 17 on that year. So, i-summary ko na lang yung mga nangyari on that WrestleMania. So, actually, I love the opener match between Shane McMahon and AJ Styles of that night. Sobrang ganda ng opening nila. Yung New Day as the host of WrestleMania is so entertaining. I thought in a bit na sila yung papasok doon sa ladder match for the Raw Tag Team titles, pero hindi pala nangyari yon. Malaking swerve yon. And then, nag-return nga dito yung Hardy Boys. Malaking plus din yon sa akin. Medyo na-surpresa ako doon, pero hindi ko na na-expect na... Hindi na ako na-surpresa, na Hardy Boys din naman dinalo dito. And then, dito din yung WrestleMania na natapos yung feud ni Jericho and ni Kevin Owens. So, Kevin Owens defeated Chris Jericho to become your United States Champion of this year. So, I love that match though. Ang naging problema ko lang talaga on that match is parang ang bagal lang build nila for that match. Nagka-build na lang ito noong March na after na nung Fastlane. Nagkaroon na ng plot, nag-ukay na sila ng plot for that WrestleMania match, pero nakuha pa natin yung match after of Fastlane. So it makes sense a little bit, pero still ang random lang sa akin. And then ito din yung appearance ni John Cena and Nikki Bella versus Miz and Maryse na nag-lead nga sa proposal ni John kay Nikki Bella na nawala din a year later. And then, ito rin yung WrestleMania na inisip ko pa. Yung pumasok si Gronk, si Rob Gronkowski doon sa Andre the Giant Memorial Battle Royal. And then, few years later, naging 24/7 champion siya. And then, ito rin yung I think, the first WrestleMania title match ni Dean Ambrose on the WrestleMania. Oo. Second pala to. Sorry. Second to, kasi first is 2015 and then 2017. Oo.
Pero nangyari kasi kick-off show parang ang random kasi na pinasok siya sa kick-off show. And then yung magandang Austin Aries versus Neville for the kick-off show din ng WrestleMania 33. And then also dito rin sa card na to yung medyo hindi maganda na Raw Women's Championship match between Charlotte, Nia Jax, Sasha, and Bayley. Parang ang dating sa akin ng pangit. Alam ko si Bayley mananalo. Pero ang style na ng run dito ni Bayley, so sinabi ko talagang pangit. And then dito rin yung random na 6-way for the SmackDown Women's Championship. And then of course, andito na din yung appearance nga ng Hardy Boys, yung Triple H versus Seth Rollins na para sa akin, one of the biggest matches of that night. Isa sa mga pinakamagandang laban for that WrestleMania was this one. And then, of course, yung dalawang world title matches, that's Roman Reigns. Wait lang, ba't Roman? sorry. So that's Brock Lesnar versus Goldberg, the final encounter for the Universal Championship. And then Randy Orton versus Bray Wyatt for the WWE Championship. So, walang special na WWE Championship match dito. So basically, parang ang pangit na nandating sa akin noong both world title matches. It's either squash or naruin noong mga mind games ni Bray Wyatt on the story, tsaka yun ni Randy Orton. Parang nag-battle of the story telling na lang sila dito. And then yung return din ni JR, ni Game Ross sa WWE programming to call Undertaker versus Roman Reigns for the disqualification, no holds barred match. Wow, man. What a match. Kahit sabihin mong napakatanda na ni Undertaker, para sa akin, he still got it on that night. Parang solid pa din Taker dito, pero hindi na siya yung same Undertaker na nakita natin for the past 10 years or 20 years. And then, dito na rin natapos yung second run ni Undertaker doon sa kanyang streak. And then, dito na nga, parang sinasabi na rin ng fans na yung second retirement ni Undertaker na sinasabi nila na second retirement kasi eto na yung nagbaba si Undertaker halos lahat ng kanyang gear. Nilagay niya doon sa ring, nag-walk out siya, and then bumaba siya doon sa may parang podium. And then that's it for him for that show. So may summary lang on this show. Pinanood ko ulit to. Kasi napanood ko rin to before, pero pinanood ko ulit for this review lang for Mania Thursdays. Para sa akin, medyo underwhelming yung ibang matches for this one. Based sa mga napanood ko today. Maganda siya before. Kasi maganda yung call for the other matches. Pero pag pinanood mo siya ngayon, parang underwhelming nung ibang ibang moments parang underwhelming. And may mga spots lang talaga na maganda dito. Pero overall, ito yung isa sa mga big examples of a WrestleMania event. Kasi maganda yung theme song. Bumagay siya sa concept noong WrestleMania. Yung location is very good sa pagpiling ng location. Maganda yung call nila and then yung team, of course, yun ang pinaka-importante. Yung team mismo ng WrestleMania, napakaganda nung call na yon for WWE na tinake advantage nila tong thrill ride na to for WrestleMania 33. And sadly for our Filipino fans, ito na rin yung last pay-per-view na napanood natin on TV. So masakit sa atin yun, mga Filipino fans na nanonood lang sa Fox. Na ito na rin yung huli nyo napanood na pay-per-view kasi wala nang pay-per-view sa TV5. Wala nang pay-per-view sa One Sports o One Sports Plus or Top Sports. Ito na yung naging huling pay-per-view natin sa TV. Oo, ito na yung naging huling pay-per-view natin. So, sana mabalik nyo. Baka naman.
So, yun. That's it for my Mania Thursdays for this week. And kung may gusto kayong isuggest na Mania Thursdays natin, of course, syempre, mag-comment lang kayo, syempre, sa mga threads natin. And mag-suggest din kayo, syempre, kung ano yung gusto natin pag-usapan for the next 4 weeks. Kasi 4 weeks lang naman tong 5 weeks lang tong Mania Thursdays natin. Hanggang WrestleMania week lang to. So that's it. Yung mga, bago tayo matapos dito, yung mga bibili dyan sa mga tinda-tindahan and then maghahanap kayo ng mga delivery service the same day, yung delivery, yung mga binili nyo nga, mga grocery, mga gifts, mga pagkain na gusto nyo pa-deliver in a affordable way na same day din yung delivery platform. So, ba't pa kayo maghahanap ng iba? So, we got Mr. Speedy to help you guys. So, meron akong offer for you. So, get 50 pesos off when you place your first delivery with Mr. Speedy when you use my code Mr. Speedy XTMTGSP. So, pwede kayong mag-book of inyong mga orders or deliveries via their website mrspeedy.ph, or download nyo yung app from the Apple App Store, the Google Play Store, and the Huawei App Gallery. Mr. Speedy is available in Metro Manila, nearby provinces like Laguna and Cavite, and then on Cebu. So, pretty much it. That's it for today's episode. Follow the podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, and Instagram. Listen to the episodes every Thursdays and sometimes every Fridays on all of the platforms you can use the most: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, and of course the MTG Show podcast app. My website is still down right now. And then, please rate the podcast on Apple Podcasts. Ma-appreciate ko yung rating nyo for the MTG Show podcast. And then, of course, follow my social media platforms. My personal media platforms on Facebook, Twitter, and, of course, Instagram at AGPenera2. So, that's it for today's episode. Nakaabot na naman tayo sa 3/4 ng ating show. Remember, stay safe. Of course, stay reso. See you on the next episode.